panic mode ang mga didilis. Nako, hindi na po magkandara pa ngayon itong mga didilis ngayon sapagkat mga kababayan, mukha po atang bukod sa impeachment ni Sara Buday, wala pong kawala sa kaso na to, etong si Sara Duterte. Delikado yung kanyang posisyon sa pagiging vice-presidente, mga kababayan. Mukhang mapapakanta ka kagad ng ano, aming presidente ko, aming vice-presidente. Sara Duterte, magnanakaw. Mukha po ata, mga kababayan ko, tatamaan po si Sara dito ngayon. Sapagkat meron ho, in-expose na ho ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV etong kakaharapin ni Sara, mga kababayan. Kung hindi umubra ang kanyang impeachment sa February, ay meron pa pong nakapatong na kaso sa kanya na graft in corruption. Ako, mukhang kikilabutan talaga si Buday dito sapagkat walang taka siya dito. Eto ho, mga kababayan ko, panoorin nyo ho ang video na to, mga kapatid. At kayo na ho ang balang humusga. May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Narinig nyo? Malakihang pangungurakot. Tuloy! Ating Senador Antonio Trillanes may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Uy! Nako, mga kababayan ko, are you excited? mukhang magkakaalaman na tayo, mga kababayan. Narinig nyo po? No? Magpa-file po ang isang tao. Klaro. 'Di ba? Aray ko. No? Yari. Ang sakit niyan, mga dilis, mga kababayan. Aray mo, boss. No. No, ayan nakakapanabik yung news na ang news. Yung biyahe ni Kuya, ako rin nananabik. Talagang sabik din ako na malaman ng taong bayan to. And then, I'm very happy because malalaman ng taong bayan kung ano dapat ang malaman ng sambayanang Pilipino. Biruin nyo, mga kababayan ko, hindi bukod po sa pagiging corrupt nitong politiko na to, sangkot pa po ito sa sandamakmak na pangungurakot. Ayon po yan kay former Senator Antonio Sani Trillanes. Well, hindi naman natin na ikakaila yun kasi meron nga naman tayong hawak na malaking ebidensya. Yung ayaw niyang magpaliwanag, mga kababayan ko, patungkol sa issue ng confidential funds, mga kababayan, 'di ba? Sa issue ng confidential funds, ayaw niya nga pong magpaliwanag. 'Di ba? Takot na takot po siyang magpaliwanag, mga kababayan ko. Takot na takot po siyang ipaliwanag kung saan napunta ang milyon-milyong pisong pera. Ngayon, mga kababayan ko, bukod po doon, mga kababayan, meron ho ngayon, mga kababayan kong magpa-file sa kanya ng kaso. Aba, alam na, sa totoo lang, pinaghahandaan na po ni former Senator Antonio Sani Trillanes ang pagbaba sa pwesto ni Buday. O mga kababayan, pinaghahandaan na po. Mukhang ito na po ata ang susunod sa Netherlands. Abaya, abangan natin yan. Kasi unang-una sa lahat, mga kabayan ko, ang balita ko ho, mga kapatid, sangkot din ho, mga kababayan ko, etong kanyang asawa. Ay, nako, sino kaya dito? Malalaman natin yan. Shoutout po kay Tita Gina Iglet from Hong Kong. Ayan, ito malalaman natin yan, mga kababayan ko. Sabi po ng ating kababayan, basta Duterte, laway pero totoo, duwag naman. Oy! Sinabi mo pa. No, sinabi mo pa. Totoo yan, mga kababayan ko. No, totoo yan. Pero ito, pagpatuloy natin, mga kababayan.
Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte. Oy, tungkol kay Vice President Sara Duterte, sino kaya itong magpa-file na ito? Nako, hulaan nyo na mga kababayan ko sino ito. Please comment down below. Sino itong magpa-file na ito? At ano ang ipa-file bukod sa corruption? Malaking tao daw ito mga kababayan ko. Hindi daw basta-basta itong tao na to mga kapatid. Heb, pero mga ng upuan, Heb. Na hindi daw ito basta-bastang tao. O, hulaan nyo kung sino mga kababayan ko. Para malaman natin. Medyo, nalalamig yung pa ako. Baka dinadalaw na ako ni Sara Duterte dito. Boba, upo muna tayo mga kababayan ko. Baka dinadalaw na ako dito ni Sara. Oh, sino ito mga kababayan ko na magpa-file dito kay Sara Duterte ng cases? Hulaan nyo na mga kababayan ko. Bibigyan ko kayo ng clue. Gusto nyo ba ng clue mga kababayan? Clue. Gusto nyo ba ng clue? Gusto nyo ba ng clue mga kababayan? Actually, slowly but surely mga kababayan ko, pinananagot po ng ating gobyerno mga magnanakaw. Oh, hulaan nyo. Akala ko punta kang Japan. Sige po, ayusin lang natin yung visa. Oh, hulaan nyo. Oh, sino to magpapakulong kay Sara Duterte? May magpapile lang kaso. Hindi si Trillanes na magpapile. Sundalo talaga ako kaya Sir Trillanes. Nagkamali lang ng binoto ang kalok. Tapos na. Ayan, jacket naman. Ako, please. Oh, Ma'am Irene. Walang problema, madam. O, ayan. Oh, ayan. Pasok! Oh. Sino, mga kababayan ko? O, ayan ha. Martin? Hindi! Hindi si Martin! O, sino? Kasi kasi tatamaan na yung mga tatamaan na tong mga Duterte. So pag tama sa mga Duterte, sunod-sunod silang domino effect dito. Maraming tatamaan. Tingnan mo si Sal Panelo, niligtas na yung sarili. Tama ba? Oh, niligtas na ang sarili. Oh. Oh, eto na. Oh, eto, alam niyo sino magpapakulong sa kanya? Magpa-file ng kaso. Oh, ayan ha. Na-mention ni Ombudsman Remulla na may plunder si Buday. Pero ang tanong dito, sino ang magpa-file ng kaso? O, ayan. Ay, nako. Magugulat kayo dito. Nako, mga dati nilang kaalyado to. Diyos ko, mga dati nilang former allied nila to lahat, mga kababayan. Ayan, sabi dito, watching you here from Jeddah. Hello po sa inyo. Magdalo ba, idol? No, hindi Magdalo. Si Gibo o si Boy. Sinong Boy? Girl o boy? Hindi ko alam. Nako! Kailangan alam mo ninyo. O, ito. Dating kaalyado ng mga Duterte. Ayan na. Dating kaalyado ng mga Duterte ang magpa-file sa kanya ng kaso. O, si Panelo, hindi si Panelo. Natakot na nga si Panelo kay BBM. Wala, hindi si Sal Panelo. Mga kababayan ko, may magpa-file ng kaso, Boy Abunda. How dare you? Loko to si loko-loko talaga to si si Smokey. Ibulong mo sa akin mamaya ko. Kailangan dito na si Arroyo, si Bongo, hindi rin si Bongo, mga kababayan ko. Dating malapit sa tatay niya ito. Oh, ayan na ha. Nasa kalihim ba? Hindi. Mamaya malalaman nyo at least mga kababayan ko, yung mga dilis may aabangan. Kasi itong malaking pasabog to ni former Senator Antonio Sani Trillanes. To be honest mga kababayan ko, papailan talaga siya ng si Sara Duterte ng kaso na graft and corruption, mga kababayan. Ito ayun na, magkakaalaman na. Dating kaalyado nila to, ngayon bumaliktad ng Marcos administration. Kasi hindi niya na matanggap yung ginagawa ng pamilya Duterte. Sabi nga daw nito, sa isang TV interview, magkaiba ang pamamalakad ng ama sa anak. Yung mga anak daw,
sugapa daw sa pera. Yung ama daw, hindi daw sugapa. Kwento ha, kwento. O yan, para malaman nyo. O, ayan na, mga kababayan ko. Siyempre, aabangan nyo yan. O kung gusto nyo malaman yan, mga kababayan ko, bukas itatanong ko yan, mga kababayan ko, pag nagkita kami ni Sir Sunny sa HQ, mga kababayan ko, sa opisina niya, ha. Bukas kasi dadaan ako sa opisina niya, makikipagkita ako doon. May meeting lang kami sandali, itatanong ko sa kanya yan. O, ayan, bukas, kung pwede na bang sabihin kung sinong kaalyado ito. Sino? Si Asierto? Hindi eh. Hindi eh. Basta malapit to kay dating Pangulong Duterte. Pero ito, may sinabi si Sunny Trillanes dito. Panoorin nyo mga kababayan. Confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May Mga kababayan ko, nakakatakot yan. Dating kaalyado ng mga Duterte na nakakaalam ng drug transactions ng pamilya. Ultimo ng mga bank accounts. Naku po, mga kababayan. Medyo nakakakilabot to. Medyo kikilabutan yung mga kababayan natin. Kasi malaking pasabog to talaga ni former Senator Antonio Sani Trillanes yung magpa-file dito ng kaso. Mga kababayan ko, alam yung kalakaran, karakas ng mag-aama tungkol sa illegal na droga. Grabe mga kababayan ko. Aabangan nyo to. Promise mga kababayan. Aabangan nyo to. Hindi to basta-basta mga kababayan ko. Pag nakita ko nga si Sunny Trillanes, pag pumunta ako dun sa opisina nila, tatanong ko talaga to eh. As in, close sa kanila. Oo, close to eh. Close ang tao na to eh. Nakaka-intriga. Mag-unsubscribe na ako. Di ko na alam. Huwag ka magulo, Smokey. Michael Yan? Sino si Michael Yan? Michael Yang? Hindi po si Michael Yang, mga kababayan ko. Si Bongo? Hindi, pakukulong nga yan eh. Hindi ko alam, mga kababayan ko, yung magpa-file. Basta mainit-init ito. Kaya abang-abangan ninyo, mga kababayan. Ha? Ayan, no? Tingnan nyo. Oh. kita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. Uy! And we're talking about billions. So it's not of just the pesos. 160 million. It's not. Kasama yung asawa. Kung kasama ang asawa ni Buday, kasama rin si Kuya. Nako, ang laki pala nitong network na to, mga kababayan. Nakakatakot. Medyo nakakagimbal, mga kapatid. Nako, kayo nang bahalang humusga, ha? Panoorin natin, oh. Financial fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Ooh! So, kailan ito? Abangan nyo next week. So, next week, mga kababayan ko, ipa-file na po ito. Abangan nyo na, mga kababayan ko, isa na naman pong malaking pasabog ni former Senator Antonio Sani Trillanes na talaga nga namang talagang pag-uusapan. Imagine niyo, mga kababayan ko, mabubuksan po ang mga bank accounts ng mga Duterte. You know, mga kababayan ko, I'm really interested din eh. Alam niyo ba't ako interesado, mga kababayan? Ba't ako interesado, mga kapatid? Sa totoo lang, Makuha lahat yun. mga kababayan ko. Ito, ba't ako Nila interesado? makuha lahat yun. Nila makuha lahat yun. Namin sinasabi No? pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Alam mo ba't ako interesado sa sinasabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes? You know why yung reason? Interesado ako kasi mabubuksan yung mga bank accounts. Opo, mabubuksan yung mga bank accounts. Matagal na natin gustong malaman yung bank accounts na yan. Sapagkat mga kababayan ko, marami na ho nagtatanong kung ano nga ba talaga ang tinatago.
Because pag nababanggit yan kay former President Duterte, nagtatantrums yung matanda eh. Takot na takot malaman eh. Kasi the only way na mapapatunayan na corrupt tong mga to is mabuksan yung kanilang BPI account. Magkakaalaman. Maraming malalaman. Mga kababayan ko. Maraming sasabog. Kaya ho mga kababayan ko, pasabog ho talaga yan. Mga kapatid. Hindi po basta-basta. Kaya abangan natin to mga kababayan ko. At this is next week ipa-file. According to former Senator Antonio Sani Trillanes sa napanood yung video.